Samantala, sa bahagi naman ng team ni Benny, maingat nilang binabagtas ang gilid ng ilog. At napansin ni Benny ang unti-unting pagliwanag ng paligid. Team, kailangan na natin maghanap ng mapagkukutaan. Masyado tayong expose sa kinalalagyan natin ngayon kapag lumiwanag na ang araw. Kita tayo ng satellite camera, pati na ng mga rumurondang drones. Sahara at Portia, bantayan niyo muna ang mga drone sa paligid. Kayo naman, Lance at Lafarge, simulan niyo maghanap ng mapupwestuhan natin na hindi kita mula sa itaas. Agad ipinasa ni Lance ang dala niyang mahabang baril kay Lafarge, saka umakyat sa mataas na bahagi ng ilog at umakyat rin sa isang puno. Saka inilibot ang tingin sa paligid. Sumipol siya na parang ibon, sabay turo sa nakitang malaking bato sa gilid ng ilog. Tumango naman si Lafarge at pinuntahan iyon. Saktong malalaking bato iyon na nagtabi-tabi at may dalawang butas sa pagitan. Kakasya na ang 3 tao sa bawat butas. Agad nagputol lang isang madahon na sanga si Lafarge at inilagay sa bahaging ibabaw noong mga bato para mas lalo pang maikubli ang buka ng bahagi. Nagsisunod na rin ang lahat at napagpasyahang magmerienda na lang muna. Samantala, sa loob naman ng Citadel Building sa Vinictican City ay tahimik na nakaupo sa mga gilid sina Mang Roland, Aling Sally, Jenjen, Buboy, Gabriel, Beth, Leandra, Julie at Dodong na anak ni Mang Manuel. Si Mariposa naman ay nakakadena sa tapat lang din ng seldang pinagkukulungan ng grupo. Nagsalita si Gabriel. Lola Sally, kaya ko pong gamitin ang kapangyarihan ko para patumbahin ang mga taong nagbabantay sa atin. Sabi naman ni Aling Sally. Naku, Apo, wag. Alam mo ba kung bakit nila hiniwalay si mama mo? Para kapag gumawa ka ng masama sa kanila, ay uunahin nilang patayin si mama mo. Hindi naman po nila malalaman at mas mabilis ako sa kanila. Babagsak na sila bago pa sila makalapit kay mama. Apo, hindi sila ang mananakit kay mama mo. Nakikita mo yung dalawang bagay na madalas gumalaw at umiikot na nasa itaas? Kamera ang tawag dyan o iyong CCTV. Marami ang taong nanonood sa atin sa kabilang bahagi niyan. Kapag nakita nila na may ginawa kang masama sa mga kasama nila rito, may pipindutin lang sila na buton roon at mamamatay na si mama mo. Kasi may nakakabit na wire sa kadena niya. Kuryente yan. Kaya kahit mapatay mo pa yung mga nagbabantay, mamamatay pa rin si mama mo. Paano tayo makakatakas rito, Lola? Gusto ko na pang umuwi sa atin. Gusto ko na makita si Papa Lino. Huwag kang mag-alala, Apo. Sigurado akong gumagawa na ng paraan si Papa mo ngayon para mailigtas tayo rito. Bakit ang tagal po? Nangangati na ako sa kulungan na ito Tapos palaging lugaw at tinapay lang ang pagkain. Apo, huwag ka na magreklamo. Magpasalamat na lang tayo dahil binibigyan pa nila tayo ng pagkain. Alam mo ba na ang ibang mga bihag ay hindi talaga binibigyan ng pagkain at tubig? Hindi mamamatay po sila dahil wala silang pagkain at tubig. Ganun na nga. Kaya magpasalamat na lang tayo sa mga bantay na iyan dahil binibigyan nila tayo ng pagkain at tubig. Kaya, huwag kang gagawa ng ikagagalit nila ha. Opo, Lola, promise. Malungkot na wika pa ng batang si Gabriel at nagsimulang humikbi at niyakap ang sarili. Sabi naman ni Mariposa, Anak, huwag kang malungkot. Naalala mo noong naroon pa tayo kina Tita Nashka? Ang tagal natin doon, di ba? Pero dumating si Papa Lino mo para iligtas tayo. Kaya ganun din rito. Darating siya para iligtas tayo uli.
Habang nag-uusap sila ay nagsilabasan lahat ng mga bantay na tauhan ng Dragon Corps. May isa lang na ipinaiwan. Sabi naman ni Mang Roland doon sa isang ipinaiwan na agent, "Boss, ano daw ang gagawin sa amin rito? Papatayin ba kami?" Sabi naman noong agent, "Boss, huwag kang titingin sa akin kapag magsasalita ka para hindi tayo makita sa CCTV." Agad namang humarap si Mang Roland sa ibang direksyon. Saka sumagot ang agent, "Hindi namin alam kung anong plano sa inyo ng sindikato na Black Triangle. Pero ang alam namin ay gagawin kayong pain para papuntahin rito ang babaylang si Lino. Iyon talaga ang kailangan nila rito." "Boss, anong nangyayari sa labas? Bakit iba't ibang tunog ang naririnig namin kapag gabi? Parang mga dragon o leon na umaangil eh." "Mga tao iyon na naawaan ng virus. Naging zombie na sila. Halos lahat ng mga tao rito sa Vinictican City ay naging zombie na. At maliban roon, ang iba ay nag-mutate pa. May mga naging halimaw. Ang iba naman ay tinubuan pa ng pakpak. Maaring iyon ang dahilan kaya hindi pa nakakarating ang babaylang iyon. 2 pwersa na ng gobyerno ang lumusob rito. Pero lahat sila ay nalipol at naging zombies na rin." Mahabang paliwanag pa ng agent. Sabi naman ni Mang Roland, "Teka lang boss, naguguluhan lang ako. Di ba nasa panig ka ng mga sindikato? Bakit nakikipag-usap ka sa akin ng ganyan at ibinibigay mo pa lahat ng impormasyon na alam mo?" Sumagot naman ang agent, "Hindi ako nasa panig ng sindikato. Nasa panig ako ng Dragon Corps. Ang misyon namin rito ay maging proteksyon ng Vinictican City. Hindi ko alam na balak nila gawing zombies at aswang lahat ng tao sa Pilipinas. Ayoko mangyari yun. Kaya kung may magagawa ako para pigilan iyon ay gagawin ko. Kaso mukhang huli na ang lahat. Nasa 100,000 na siguro ang infected sa bayan na ito. Mahirap na iyon mapigilan. Kahit tulungan ko pa kayo makatakas, ay hanggang 20 metro lang kayo ng Citadel. Magiging pagkain na rin kayo ng mga infected sa labas. Kaya ang magagawa ko lang rito ay mag-abot sa inyo ng matinong pagkain para naman tumagal kayo ng buhay. At kung sakaling makakatakas kayo rito, may ipapadala ko sa inyo. Sample ng pure mutagen virus. Kailangan nyo itong dalhin sa mama ko. Isa siyang chemical engineer dito sa Vinictican City. Ang pangalan niya ay Rose Halandumon. Hindi niya alam na yung naimbento niyang gamot para sa kanser ay gagamitin para gawing bioweapon. Kaya ibig sabihin, kaya niyang i-reverse engineer ang gamot na iyon para makagawa rin ng pangkontra. Kaya kailangan niyong maibigay ito sa kanya. Ingatan niyong huwag babasag yan dahil automatic kapag nalanghap niyo yan ay magiging zombie na rin kayo. Dahil pure sample yan ng mutagen virus." Sabi naman ni Mang Roland, "Ibig sabihin, sumasama lang ito sa hangin? Di magiging zombies na rin kami kapag nakalanghap kami ng hangin sa labas?" "Hindi na, dahil after 24 hours na kumalat ang virus sa hangin ay namamatay na rin. Yung mga nakalanghap lang sa loob ng 24 hours ang magiging zombies kaagad. Pero kung makakalmot o makakagat kayo ng mga infected sa labas, ay magiging zombies na rin kayo. Oh, eto na ang sample. Huwag kayo mag-alala, matibay naman ang lalagyanan yan. Kaya kahit madaganan o matapakan, ay hindi basta-bastang mababasag ang boteng pinaglagyan sa loob ng cylinder." Inilapag ng agent ang cylinder sa bahaging hindi sa pool ng CCTV dahil nakaharang siya roon. Agad naman iyong kinuha ni Mang Roland sabay sabing, "Gabriel, apo, alika rito. Magpalit ka muna ng damit. Nangangati ka na oh." Wika pa ni Mang Roland sa bata. Tumango naman ang bata at lumapit sabay tumalikod para makakuha si Mang Roland ng damit na ipapalit sa kanya mula sa kanyang suot na bag na may mukha ng unggoy. Pagkabukas ay pasimpleng binalot iyon ni Mang Roland ng labahang damit, saka kumuha ng bago at pinagbihis ang apo.
Kung pagmamasdang mabuti sa kuha ng CCTV, ay normal lang ang mga nangyayari na pinagbihis ng damit ang bata. Si Aling Sally naman ay kumuha ng ibang damit at nilaban sa banyo. May maliit na banyo naman ang kanilang kulungan. Iyon nga lang, limitado lang ang tubig. Noong muli nang matahimik ang grupo, ay pasimpleng tinanguan ng agent si Mang Roland at tumawag ng papalit sa kanya sa loob dahil magyuyosi raw muna ito sa labas. At tinang balikan ang sitwasyon sa labas. Maghapon na nagpahinga sa kanilang ginawang pansamantalang kuta ang grupo ni Benny. Kampante naman sila na hindi sila basta-basta makikita ng mga kalaban dahil nasa may itaas na bahagi sila ng lupa kung saan natatanaw nila ang ilog sa bandang ibaba. Pasado 4:00 ng hapon, nagising na silang lahat para maghanda ng makakain at makapagpatuloy na sa paglalakbay. Tahimik naman pala rito sa ibaba. Akala ko daan-daang infected na ang nagkalat rito. Wika pa ni Lance. Sabi naman ni Lafarge, baka nagsiakyat na paitaas at namamasyal na lang sa kabundukan para doon maghanap ng mabibiktima. Oo, sana nga tol, tama ka. Malayo pa ang lalakbayin natin eh. At mas lalo tayong matatagalan kung marami tayong makakasagupa rito. Pagsang-ayon ni Lance, nang biglang may dalawang malalaking aso na kakaiba ang itsura na tumalon mula sa itaas. Parehong sinugod ang magkabilang butas na ginawa nilang pahingahan. Mabilis na kapag dive, papalayo sa bukana ng butas ang lahat. Hindi pa nila hawak ang mahaba nilang baril dahil katatapos lang nila noong kumain. Walang nakagat ang mga asong iyon, pero noong muling umikot at tumingin sa kanila ay talagang mabangis na iyon na tila ba gutom na gutom. Mag-iingat kayo, infected ang asong yan. Kabilang yan sa test subject na ginagamit nila. Wika ni Benny. Nang marinig ng isang aso na nagsalita si Benny, ay siya na ang dinaluhong nito. Mabilis tumakbo papalayo si Benny para lituhin ang nilalang sa mabatong bahagi ng ilog. Pero kung gaano kabilis tumakbo si Benny, ay hindi naman nalalayo ang liksi ng nilalang na iyon sa pagpapalipat-lipat ng talon na nakakasunod. Saktong tumalon si Benny sa kabilang bato at naabutan siya noon. Tinamaan siya sa gilid na bahagi ng balakang. Hindi naman siya nakagat pero nabundol siya noon kaya hindi siya umabot sa kabilang bato. Napapatungan niya sana sa pagtalon. Mabuti at mabilis siyang nakatukod kaya hindi pumalo ang mukha niya sa bato. Mabilis na tumayo ang aso matapos bumagsak rin sa ibang direksyon dahil sa pagkakabangga kay Benny. Noong makabawi iyon at makatayo, ay agad sumugod kay Benny at tumalon ng mataas. Puntiriyang sagpangin ang kanyang leeg o mukha. Mabilis binunot ni Benny ang 45 caliber na baril na nakabelt sa kanyang hita. At saktong nasa ere at nakanganga ang aso, ay sa kanya binaril ng 3 beses sa bibig na umabot pa hanggang sa utak noon. Agad ring umilag si Benny dahil kahit pa alam niyang mapupuruhan iyon, ay tatama pa rin sa kanya ang mabigat na katawan noong nilalang. Kaya noong makaalis siya sa kinasandalan, ay sa bato tumama ang malaking aso at hindi na nakabangon pa. Samantala sa kabilang bahagi naman ay si Lance ang tumakbo para siya ang habulin noong aso. Hindi kagaya noong aso na humabol kay Benny, hindi tumatalon-talon ang natira. Talagang humahabol iyon sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga gilid ng bato para maabutan si Lance. Guys, baka gusto niyong gumawa na ng paraan. Wala pa ako sa wisyo na makipagpatintero sa asong ito. Sigaw pa ni Lance. Sumagot naman si Portia.
Humanap ka ng pwesto na makikita namin mula rito ang nilalang. Nakapwesto na kami ni Sahara. Matapos magpaikot-ikot sa mga bato, ay huminto sa pagtakbo si Lance. May hawak siyang baril, pero kagaya ng napag-usapan na nila, walang silbi kung babarilin ang asong iyon dahil nakasuot ng metal body armor. Kailangan abangan talaga na magkaroon ng perfect opening para makapasok ang bala sa katawan noon. Habang nakasandal si Lance sa isang malaking bato, ay nakataas ang kanyang dalawang kamay. Dahan-dahan namang humahakbang ang aso papalapit. Noong lumampas na iyon sa isang bato, ay kitang-kita na iyon mula sa kinaroroonan ng dalawang snipers na sina Sahara at Portia. Sahara, tirahin mo para lumingon rito at humarap. Ako na ang aasinta ng panapos. Copy that, sis. Sagot naman ng isa. Binaril ni Sahara ang gilid ng ulo noong malaking aso. Lumingon iyon sa kanila at umangil ng malakas. Napasabi naman si Portia ng, "Bullseye ka ngayon." Pagputok ng baril ay diretsong pumasok ang bala sa mata noong nilalang na nakarating din sa utak. Kaya bumagsak na lang agad iyon. Nice shot! Papuri pa ni Sahara kay Portia. Naman, tayo pa ba? Nakakabulsay nga tayo kahit nakasakay sa gumagalaw na sasakyan. Yan pa kaya na naka-steady tayo pati na ang target? Sabi naman ni Benny. Bilisan nyo lang mag-pack up. In less than 5 minutes may mga kasama na tayo rito. Naririnig ko na ang mahinang growl nila. Dali-daling tumakbo si Lance papabalik sa kanilang pinagpwestuhan upang makapagligpit ng mabilisan. Maging ang mga kasamang babae ay tila nagkakarerahan na sa pagliligpit ng kanilang gamit at paglalagay ng backpack sa likuran. Ilang saglit pa ay nakita na nila ang hindi mabilang na mga infected na papasugod sa kanila. Ayun na sila! Tara na! Sigaw pa ni Benny. Imbis na baybayin ang mismong gilid ng ilog, ay pinili nilang doon na sa may paakyat na bahagi bumaybay. Marami na ang infected sa ibaba at mahihirapan sila kung itutumba pa nila lahat isa-isa iyon. At kung gagamitan man nila ng malalakas na pampasabog, ay mas lalo lang iyon makakatawag ng pansin sa mas marami pang mga infected, pati na sa grupo ng Dragon Corps na nakadeploy sa lugar. Kaya naman, paisa-isang infected lang ang binabaril nila sa ulo kapag nakaharang sa kanilang daraanan. Hanggang sa may mga infected na rin na nagmula sa itaas ang dumaluhong sa kanila paibaba. Tila mga naglalaro lang ang mga iyon na basta na lang magdadive paibaba. Naanimoy mga batang nagdadive sa tubig na walang pakialam kung mabatong gilid ng ilog ang babagsakan sa ibaba. Mauubusan tayo ng bala kung uubusin natin lahat ng ito. Wika pa ni Lance. Agad na siyang naglabas ng 2 itak. Maging sila Farge ay ganun rin ang ginawa. Itak na rin ang ginamit. Sahara, Portia, backupan nyo ang 2. Siguraduhin walang makakalapit sa kanila na hindi nila napapansin. Yes, boss. Narita, sa likuran tayo dumipensa. Wika pa ni Benny na paisa-isa ang baril sa mga infected na nakasunod naman sa kanila. Sa hindi katagalan ay naubos rin nila ang mga infected na sumusugod papunta sa kanila na nagmula sa itaas. Lumayo na rin muna sila sa gilid ng ilog dahil naroon ang mas maraming infected. Ang mga naroon kasi na infected ay nahihirapang makaakyat sa gilid dahil karamihan sa kanila ay may mga baling parte na ng katawan o buto sa binti. Kaya hanggang doon lang sa mismong ilog ang kanilang nilalakaran at hindi na umaakyat.
Makalipas ang halos isang oras ng pakikipagbakbakan sa mga infected, ay pare-pareho na silang pagod. Naupo sina Lance at Lafarge sa gilid ng isang puno na sobrang napapagod. Hay, grabe, nakakapagod. Parang hindi sila nauubos. Wika pa ni Lance. Sabi naman ni Benny, hindi tayo pwede magtagal rito. Open area pa ito at nasa baba tayo. Siguradong mahihirapan tayo kung magkakaroon ng shooter sa itaas. Halos katatapos ng iyon sabihin ni Benny nang biglang umulan ng bala sa pwesto nila. Mabilis silang nakapagtago, pero si Lafarge ay nadaplisan ng bala sa braso. Hindi sila nagsikilos sa kanilang pinaghihigaang gilid ng ugat ng puno. Boss, anong gagawin natin? Tanong ni Narita. Hintayin lang natin, mga 5 to 10 minutes, madilim na ang paligid. Magagamit natin cover ang kadiliman, pati na ang night vision natin ay pwede na ring magamit dahil hindi na tayo nakatingala sa liwanag sa itaas. Naririnig nilang pulido ang mga kilos ng mga nasa itaas. Habang nakahiga si Portia, ay itinaas niya kaunti ang isang maliit na kamera na itinutok sa itaas habang nakakonekta ang signal noon sa suot niyang salamin. Pinindot niya ang com sa tenga. Boss, hindi sila mga simpleng bandido. Mga naka-tactical suit ng itim at may logo ng dragon sa suot nila. Naku, naloko na. Ang layo pa natin sa Biliktikan City. May makakasagupa na tayong Dragon Corps. Ilan ba sila? More or less, 20 boss. Okay, sige. Kapag tuluyan ang dumilim, ay gumapang ka Portia sa right side. Abangan mo ang bababa mula roon. Siguradong dadaanin nila tayo sa flanking position para mapalibutan tayo. Narita, bumak up kay Portia. Boys, anong status nyo dyan? Ayos lang ako, boss. Si Lance. Ako, boss, may tama sa braso. Pero, please lang, kaya ko pang lumaban. Wika naman ni Lafarge. Sige, Lafarge, talian mo muna ng bandage ang sugat mo para hindi maimpeksyon. Mamaya na natin yan huhugasan. Lance, sundan mo ako. Lalapit ako roon sa unahan. Sahara, i-cover mo kami ni Lance. Sige, boss. Sagot ng lahat. Makalipas ang 5 minuto, dumilim na ng tuluyan ang paligid. Agad tumayo si Benny at binanatan kaagad ng pagbaril ang 2 agent na nakita niyang pababa na sana. Sa pool pareho iyon sa may bandang liig. Kaya kahit pa may suot na bulletproof vest ay hindi pa rin nakaligtas. Wala naman kasing bulletproof na inilalagay sa bandang liig. At alam na alam iyon ni Benny. Kaya alam niya kung saan siya dapat umasinta. Sa may kaliwa naman ay may lumabas rin na 3 agent. Umupo si Lance at binanatan ang 2. At bago pa siya mabaril ng pangatlo, ay tumimbuang na iyon. Si Sahara ang tumira gamit ang sniper's rifle. Patuloy sa pagsugod paharap sina Benny at Lance. Nakasunod naman sa likuran nila si Lafarge. Sa bahagi naman ng kanan ay patuloy na umaabante sina Portia at Narita. Si Portia ang tumitira sa mga naroon pa sa malayo. Si Narita naman ang bumabaril ng mga nasa malapit. Granada! Sigaw ni Narita noong makitang may ibinato sa kanilang bahagi. Agad namang nagdive ang 2 patungo sa likuran ng isang bato. Kaya naman hindi sila inabot ng pagsabog. Nakita ni Portia na mas marami pa ang papalapit sa kanila na mga agent ng Dragon Corps. Kaya inilipat niya na lang muna ang sniper's rifle sa likuran at bumunot ng 2 .45 caliber na baril. Saka kumover sa mga puno at papalapit rin. Nakasunod rin sa kanya si Narita. Putok rito, putok roon ang maririnig sa paligid. At makalipas ang mahigit kalahating oras na patintero ng bala, ay natahimik na ang paligid
Boss, mukhang ubos na sila. Wika pa ni Lance na kasama si Benny na nasa bandang unahan. Sabi naman ni Benny, Sahara, Portia at Narita, sweep the area gamit ng scope ng mga baril nyo. Sina Sahara at Portia ay nasa itaas na bahagi naghahanap ng kalaban. Baka may mga nakatago pa sa puno. Si Narita naman ay sa ibaba. Maging sina Lance at Lafarge ay tumutulong na rin. Makalipas ang 10 minutong pagmamasid ay sinabi ni Sahara, Boss, clear na ang area namin. Oo boss, clear na rin rito sa area natin. Wika din ni Lafarge. Tara, puntahan na muna natin ang campsite nila. Tignan natin kung meron tayong makukuhang mapapakinabangan, bala o granada, o kahit mga high-tech na devices na dala nila. Habang nagkakalkal ng campsite ang iba, ay nakarinig na naman si Benny ng mga pag-growl sa malayo. May mga infected na naman sa malapit. Nagbumula sa kanan. Tama na yung ginagawa nyo. Umalis na tayo rito at magpatuloy na sa paglalakbay. Kailangan muna natin makahanap ng pwesto nang mahugasan at malagyan ng gamot ang sugat ni Lafarge. Nagulat si Benny noong ilibot niya ang tingin sa paligid gamit ang night vision scope. Nagkalat ang mga infected. Hindi naman ganoon karami pero kalat-kalat. Sumenya siya sa mga kasama. Hindi pwede makipagsagupaan pa sila sa mga iyon. Maliban sa pagod na sila, baka mas lalo pang dumami at hindi na sila makalusot pa itaas. Kaya naman, isa-isa na silang dumapa at gumapang sa puti. Ilang saglit pa ay bumuhos ang malakas na ulan. Naku, kung minamalas nga naman. Mahinang bulong ni Sahara sa katabi niyang si Portia. Sabi naman ni Narita, para namang hindi pa kayo sanay na buong magdamag na nakalubog sa putikan. Ngayon pa talaga kayo nag-inarte, no? Bumuntong hininga lang si Portia at nagpatuloy na sa paggapang ng mabagal. May mga pagkakataon kasi na kailangan nilang tumabi sa puno o mga bato, lalo kung may dadaan sa unahan na infected para hindi sila mapansin. Hanggang sa makarating sila sa mas makapal na kakahuyan. Doon na sila naghanap ng mapagtataguan pansamantala. Narita, pakiasikaso na muna ang sugat ni Lafarge. Tahiin mo para hindi nakabukas ng malaki. Yes, boss. Sagot ni Narita at pinapwesto na sa gilid si Lafarge at tinignan ang sugat nito. Nakaalalay naman si Sahara na siyang nag-iilaw ng flashlight para makita ni Narita ang kanyang tatahiin. Boss, ang ginaw na rito. Ayaw huminto ng ulan. Saan tayo papwesto? Hindi muna tayo magpapahinga. Sasamantalahin natin ang ulan. Mahina ang pandaman ng mga infected kapag malakas ang ulan. Ito na ang pagkakataon natin. Mamayang madaling araw na tayo magpapahinga. Kailangan din natin ng magandang pwesto. Dahil kahit magpahinga pa tayo rito, ay hindi rin tayo pwede makapagpainit ng tubig para sa kape. Dahil hindi pa tayo nakakalayo masyado sa mga infected na nagkalat. Kailangan makahanap tayo ng medyo mataas na pwesto na hindi malayo sa ilog para nakikita rin natin ang paligid at hindi madaling makita kapag nagsindi tayo ng butane stove. Okay, boss. Ano, Lafarge? Ayos ka lang? Oo, boss. Ayos lang. Malayo ito sa bituka. Nakangiting wika naman ng lalaki, kaya ipinagpatuloy na nila ang paglalakad matapos iyong matahi at maibalik ang benda. Makalipas ang 3 oras na paglalakad sa kabundukan habang malakas ang ulan, ay sinabi ni Benny, nasa boundary na tayo ng San Ildefonso at Santa Isabel. Humanap na kayo ng kuwebang matataguan natin pansamantala. Agad kumalat ang mga kasama at naghanap ng magandang cover at hindi naman sila nabigo na makakita. Pagkapasok sa isang maliit na kuweba ay agad tinakpan ng kulay fatig na tolda at nilagyan pa ng sangang may dahon ang bukana noon para hindi makita ang liwanag na nagbumula sa loob. Pagkapasok na ng buong grupo
ay nahiga sa gilid sila Farge. Si Narita at Sahara naman ang nagtulong na mag-set up ng mga kakainin nila. Umupo si Lance sa tabi nila Farge at hinawakan ito sa noo. Napansin niya kasi na nakapikit ang kasama, pero nagulat siya dahil sobrang init nito. Naku boss, nilalagnat sila Farge. Painumin mo na agad ng gamot. Nagkasabay lang ang pagod niyan at ang epekto ng sugat niya. Makapagpahinga lang yan ng maayos, ay gagaling na rin yan agad. Epektibo ang gamot na meron tayo. Galing pa yan sa abroad, in-order ko. Lafarge, magpahinga kang mabuti. Hindi pwedeng iiwanan ka namin rito dahil magiging pagkain ka lang ng mga infected. Tumango lang si Lafarge kahit nakapikit pa ito at agad nang pinainom ng gamot ni Lance. Noong makapagpakulo ng tubig ay nagkape na sila na ipinari sa baong tinapay at tag-iisang maliliit na chocolate bars pang boost ng energy. Nagpalit na rin muna sila ng tuyong damit para hindi lamigin sa basang damit na kanilang suot habang nagpapahinga. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 274. Medyo maiksi po muna tayo ngayon ha. Babawi na lang po tayo sa susunod. Medyo gipit lang ako sa oras dahil sa mga mahalagang bagay. Pero pangako, babawi ako kapag naayos na ang schedule ko. Maraming salamat po sa pag-intindi. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.